Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Muli tayo natitipon sa pagdiriwang ba ng misa upang lalo nating pagtibayin itong ating pananampalataya sa aral at gawa ng ating Panginoong si Jesucristo. Simulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Nagpapatotoo ang ating Jesucristo kadakilaan ng Diyos sa kanyang mga gawa at salita. Binigyan niya ng kahulugan at kahalagahan ito upang ang patnubay na ipagkakaloob para sa mga lagad, sila'y lalong maging matibay sa pananampalataya. Kaya ito ngayon ang pagpatunay, pagpatibay ng pananampalataya na tayong lahat sa gawaing ito ng banal na misa. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinahintulutan mong kami maging dapat lumigaya kapag ang iyong anak ay nagpakita. Kasama ng mga banal sa piling niya, pakundangan sa aming pagdiriwang na masaya sa pagkabuhay niyang amin ngayong sinasamba sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas.
Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bilin ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala. Ang inyong sinamba kahit hindi ninyo kilala ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siyang nangangailangan ng anuman, kaya siya'y pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa siya'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakali sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata. Tayo nga'y mga anak niya, yamang tayo'y mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayoy iniutos niya na magsisi sila't talikdan ang kanilang masamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng buhayin niya muli ang yaong tao. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuyo siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito. At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang hukbo roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatanda tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng poon, lahat ay magpuri. Sa kanyang pangalay, pinakamainggi. Sa langit
at lupa'y walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpakalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At Ang sumainyo mabuting rin. balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nasa konteksto pa rin tayo na tinaguran nating farewell discourse ng ating Panginoong Kristo, ang kanyang mga pahayag na may tema ng pagpapaalam. Napapaalam ang ating Panginoong Kristo na hindi na mamalayan ng mga alagad. Paalam na palayo hanggang hindi nila babalikan ang ganitong eksena sa kanilang isipan na sila nag-uusap-usap. Ay, ito na pala ang huling paalam ni Kristo. Ito na pala yung huling hapunan natin sa Kanya noon tayo nagtipon ng gabing iyon. Yun na pala ang huli nating mga pakikinig kay Jesucristo. Pero ang dating sa atin parang baliwala. Ibig sabihin, basta't nangaral si Kristo, tahimik lamang tayo nakikinig. Pero halina't ay isa-isahin natin ang nilalaman nito. Kaya itong farewell discourse ng ating Panginoong Kristo, pilit na binalikan ng mga alagad sa kanilang gunita kung ano ang nilalaman nito. Hanggang sa ito ay nasulat, hanggang ito ay parating sa masusunod na henerasyon. Ito tayo ngayon, nagnilay-nilay tayo sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang unang kanilang binalikan, ang kahulugan nito at ang aral pa nito at mayroong itong ganang kahalagahan sapagkat nakita nila ang kahulugan. Ito pa palang pagpapala ni Jesus ay oo't aalis si Jesus pero meron siyang padadalang patnubay na magbibigay ng lahat ng katotohanan. Kaya nalimbag sa kanyang isipan, maraming katotohanan pa ang isisiwalat ni Kristo man din, pero gaganapin ito ng Espiritu, ng isang patnubay, na isang magiging kasing dakila at magiging makahulugang lalo ang ating buhay sapagkat doon natin maririnig ang buong pagsisiwalat ng katotohanan. Kaya sabi ng mga alagad, oo, binanggit nga ni Kristo ang tungkol sa katotohanan.
maging lahat ng katotohanan ay binagit na nga ni Kristo nung siya'y kaharap natin at marami siyang pinakilala at marami siyang sinambit tungkol sa mga patutuon niya, tungkol sa lahat ng bagay na tayo nakikinig. Pero pagdating daw ng patnubay, mas marami pa tayong maririnig na pagpapatotoo na ito'y nanggagaling kay Jesucristo. Tama yun, sasabihin natin. Sa ngayong hetong ating mabuting balita, sabihin hindi pa ninyo kayang unawain noon, bagamat yan din na nilalaman na sinasabi ni Kristo bubuhay siya, pero ang patnubay ang siyang magbibigay sa inyo ng higit na kaliwanagan sa inyong nalaman na, pero dapat pang may bigyan diin pa ninyo sa buhay ninyo at madadagdagan pa nga ang inyong karunungan sapagkat ang patotoong ito narinig na ninyo, pero sa pagdinig ninyo meron ng bahagi nito ng buong pananampalataya sapagkat lumipas na, sabihin ng mga alagad, natapos na ang napakagandang eksena sa buhay ni Kristo. Nakala natin, ito'y napakawaawang kalalagayan ni Kristo sa kanyang pagkabayubay sa krus, sa kanyang pagpasakit at sa kanyang kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay. Yung pala, there's a great impact of this scenario of the life of Jesus Christ in all of us upang sa gayon, ang dulot na aral nito na alam natin, pero pagdating ng patnubay, hinggit nating mabibigyan ng halaga at kahulugan itong kanyang patotoo. So, binabanggit ang Espiritu Santo sa ating mabuting balita sa unang bahagi upang ang mga dapat na higit na unawain ng mga lagad magaganap sapat ito talaga ang gaganapin ng Espiritu ng katotohanan. Ikalawa, ang dugtong pa ng ating Panginoong Kristo ay ang maraming pagtulong na gagawin ng patnubay na ito sa kanilang buhay. Oo nga, sa bandang una, nahihirapan ng mga lagad kung paano nila uuumpisahan ng kanilang buhay sa pagpapalaganap ng mabuting balita na inabili ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat nahintakutan sila na baka sila rin ay parusahan, na sila ay isuplong, sapagkat sila ay mga alagad ni Kristo, na alam naman natin kung naging kasaysayan ng persecutions of the early Christians sa buhay na ating pananampalataya. Pero napakalagay na sasabi sa mabuting balita, tutulungan kayo upang kayo'y umunawa at makita ninyo ang buong katotohanan. Dito nang galing ang salitang ito magbibigay sa iyo ng kalayaan at sabihin, the truth will set you free. Diba? Sa walang kaalaman o kaya may alam na pero hindi nagtutumimo sa puso at isipan, kaya gaganapin ng Espiritu ng katotohanan upang makumbinsi sila, mabigyan sila ng iba yung pagpapahalaga sa buhay pananampalataya sa pagdadali nila ito sa tanang kanilang buhay. Now is the time for them to study the Word of God, to make it of great importance, merong impact ang mabuting balita sa puso't kalooban ng mga alagad. It only happened in the Holy Spirit coming along their way. Natutulungan sila sa lahat upang ang lahat ay pinaninindigan nila ang buong katotohanan. Take note of that, sapagkat ito'y naging bahagi na ng buhay din natin. Ang simbahan, nagpapahayag, nagpapaliwanag upang narinig na natin nung araw, pero meron bang halaga at kahulugan sa puso't kalooban? Ngayon, ang simbahan ay nagpapahayag pa rin upang ang Espiritu Santo na magbibigay ng pawang katotohanan upang magbigay ng diin, impact in their everyday life and life situations. Kaya marami pa tayong bagay na matututunan na sabihin natin, the inspiration of the Holy Spirit will always come along our way of life. Di ba? Sa ikatatlong bahagi natin mabuting balita ni pinapahayag, oo, binagit ni Kristo ang tungkol sa Ama. At siya'y palagi nagpapasalamat sa Ama at ang lahat ng ipinagkaloob sa Kanya ng Ama ay binigyan niya ng kahalagahan at katotohanan pagsasabuhay, ika nga.
Binigyan niya na iba yung katotohanan na galing sa Ama. Kaya sasabihin ni Kristo, ang lahat na ito ay nanggaling sa Ama at ako ay nagbigay halaga rito upang ito ipaliwanag ko sa mga tao. Gawin ito kung ano nararapat, sapat ito ang gawain ng Ama at sa tanang aking buhay, sabi ni Kristo, wala akong ginawa kundi ang sumunod sa kalooban ng Ama. Napakalaking halaga ito sa kaisipan ng mga alagad upang sabihin, tulad ni Kristo, ganun din ang aming gagawin. Kaya sasabihin namin, tulungan mo po kami, Ama, upang sa tanang aming buhay, maganap sa amin ang ipinagagawa mo, ang iyong kalooban, ang siyang maghari sa aming puso't kalooban man din. Upang tulad ni Kristo, sa tanang aming buhay, ang gaganapin namin, sumunod o sundin ang iyong kalooban. Ito napakahalaga para sa atin hanggang ngayon sapagkat may Espiritu pa rin na tinagurin natin ang Espiritu Santo na siyang gumagabay. May katanungan, handa ba tayong tumanggap ng maraming katotohanan na nagagaling sa Espiritu Santo upang ito'y isabuhay natin at upang makalaban natin ang kasalatan ng katotohanang nabubuhay sa kadiliman o kasamaan ng buhay? Sa katotohanan ba ay tayo'y magiging libre? Meron tayong pamamaraan para itakwil ang kasamaan at itaguyod ang lahat ng pagpapalang nanggagaling sa Diyos. Kaya we are always inspired by the Holy Spirit for all of us to eradicate the things that are not of great use in our lives because they are sinful or they're evil ways, upang sabihin ang mabuting gawain ng kabutihan, kabanalan ang palaging pinapahayag ng tao sa tanang kanyang buhay. Ay, napakalaking hamon para sa atin ito upang sabihin the Spirit of God is really working upon us. Pwede natin sabihin sa ikalawa, meron ba tayong pagsunod sa kalooban ng Diyos na tayo nagiging magandang halimbawa para sa ating kapwa sa larangan ng paglilingkuran? Kaya ito rin ay napakahalaga. The inspiration of the Holy Spirit will go along our way so that we become very effective witnesses to God or for God or in the name of our Lord Jesus Christ. That through Jesus Christ, there's a great impact in our lives. We're going to share what the life of Jesus Christ to others in terms of service. Sapat ito naging buhay ni Kristo, ang tagapaglingkod, sapat ito ang kanyang witnessing of the goodness of the Father. Ito ang gaganapin din natin bilang tayo mga kapanalig ni Kristo upang ipahayag ang mabuting balita, salita at gawa at maging inspirasyon tayo ng ating kapwa sa larangan ng ating paglilingkuran. Pwede na sabihin sa ikatlong hamon sa buhay pananampalataya, upang ang lahat ng katotohanan ay manggagaling sa Ama, na hindi ito ang katotohanan binibigkas o pinapahayag ng sanglibutang ito na pinaliligaw ang mga tao sa buhay pagpapala upang sabihin itong pagpapala ng Diyos pero ito'y naggagaling sa makasanglibutan. Meron ba tayong kaisipan to distinguish which is which, na minsan na ang buhay natin na padadala tayo sa lahat ng isinasabi, minumungkahi o ipinapahayag ng sanglibutang ito na akala natin this a good way of life. Magkaroon naman tayo ng kaliwanagan upang sabihin ito'y nanggaling sa kadiliman, ito nanggaling kay Kristo, ito hindi pinahintulot ng Diyos, ito yung pinahintulot ng Diyos. We have to distinguish what is right and what is wrong, what is proper, what is improper, in order for us to live according or in accordance with the will of God. Ito tayo ngayon sa Diwan Panalamisa upang humingi tayo ng Diyos ng katotohanan, ng kaliwanagan, at ng pagtahak sa matuwid na pamumuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Halina mga kapanalig, dalo tayo sa Diyos upang natin maipahayag ang katotohanan sa ating buhay sa nanggagaling sa Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo na siyang gumagabay at pumapatnubay. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging masigasig sa paghatid ng mensahe ni Jesus sa lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namamahala at may kapangyarihan naway maghatid ng kapayapaan at katarungan sa mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga hinahamak, mga itinatakwil o mga walang nagmamahal sa ating lipunan naway makaranas sa kanilang buhay ng pangangalaga ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at nagdurusa naway makakita at makadama ng mapagmahal na presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway muling buhayin alang-alang sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin itataas ang ating mga kahilingan upang lalong pagtibayin, halaga at kahulugan ng katotohanan ng pinagkakaloob ni Kristo sa kanyang salita at gawa. Mapanuntunawan tayo at magabayan sa katotohanan ito'y magbibigay sa atin ng kalayaan ng lalong ikabubuti na ating buhay at pamumuhay. Kaya Panginoon, dinggin mo nawa ang itong aming pagsambit ng naming tinitibok na aming puso, pinapahayag sa inyo pong kaalaman. Ito po ang nalaman ng aming buhay at pananampalataya sa mga kahilingang aming pinapahayag. Ang lahat na ito'y niling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya na ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang paghahain ng Mesyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat.
Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay, Poong Jesus. Naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pangamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang pahayag ni Kristo sa kanyang pamamaalam ay lalong tutumimo upang lang natin pagtibayin, halaga at kahulugan ng ating kinabukasang puspos ng biyaya sa karunungang magagaling sa Ama upang maging patotoo sa buhay natin. Ating ngayong awitin ng panalangin itinuro sa atin na ating Panginoong ang Ama namin. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepean araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo Magbatian rin. tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ating Panginoong muli na buhay. Siya ang dakilang pag-ibig ng Ama na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo na may katatagan sa pananampalataya, katotohanan ng gagaling sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar sa ating pong magdadanod, kalakip ang ating mga panalangin at sa bandang huli ito magbibindisyon muli sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, lalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipagkaloob mong lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui
del cielo, prestatis Diei. Omne declamentum in sia bentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas, in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kansinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,